Ang araw po ulit sa inyo mga brothers and sisters in Christ. Ah, ang ibabahagi ko po ngayon ay yung about dito sa ah, prosperity is by grace, not by works. Your giving is not to get something, but the result of grace in you as a response to become gracious. Basahin po natin sa scripture sa 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 10. Sabi po sa verse 8, and God is able to bless you abundantly so that in all things at all times having all that you need, you will abound in every good work. Ibig sabihin po tayo pong mga nananampalataya ay magkakaroon ng kasapatan sa lahat ng bagay at sumagana sa bawat mabubuting gawa. Ang ating pong Panginoon ay very active po at patuloy pong ini-empower tayong mga believers sa pamamagitan ng grace o biyaya. Nag-provide po lagi ang ating Ama sa lahat ng ating mga pangangailangan so that it will enable us to be a blessing to others. Kaya po tayo nagbibigay sa ating mga church at or simbahan, di ba po? Kasi ito po yung bunga natin. Take note po, hindi po tayo nagbibigay para po tayo ay magkaroon ng kapalit ha. Kasi hindi na po applicable sa ating mga nananampalataya ngayon kasi under new covenant na po tayo ngayon. Para po sa hindi nakakaalam, uh, yung tithing is under the law po. Kahit po ma-perfect mo po yan, pero hindi lang po kasi yan yung law na dapat mong sundin. Marami po kasi yan. Kasi pag hindi mo po, kahit sinunod mo po yung iba dyan, pero may isa kang hindi sinunod, you are under curse po. Mababase po natin yan, may scripture po. Doon sa Galatians chapter 3 verse 10. Sabi po doon, for all who rely on the works of the law are under a curse. As it is written, curse is everyone who does not continue to do everything. Malinaw po. Dapat po yung hindi po nakakagawa ng lahat sa sabi po dito, curse is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Kasi sa pagkakaalam ko po, doon po sa Old Testament, sa Law of Moses, meron pong 600 plus na commandments doon na dapat mong sundin. At sa Book of Leviticus din po, meron pong 250 plus na dapat mong sundin din po doon. At marami pa pong law yan. Pero ang good news po, ang pinaka magandang balita po yan ay na-fulfill na po yan ni Jesus Christ nung pumunta siya po sa cross ng Calvario. Kaya po sinabi niya nung kung ay titilistay, ang ibig pong sabihin, it is finished. Kaya basahin po natin doon sa Matthew chapter 5 verse 17. Sabi niya po doon, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Kaya ang pagbibigay po natin sa church o simbahan ay bunga lang po natin yan sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi sabi po dun sa 2 Corinthians chapter 9 sa verse 7 po, sabi niya po doon, for God loves a cheerful giver. Punta po tayo sa verse 10 sa 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Sabi po doon, now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. Ang ibig sabihin po niyan, si God is the source of all good things. Lahat po ng mabubuting bagay ay si God yung source niyan, including the ability to give and receive. Ang ating pong Ama ay He provides not only for us our needs but also for our generosity. Kaya kung nagbibigay po tayo, lumalahok po tayo sa generous nature ng ating Panginoon. At nabibiyayaan din po tayo. Kaya it allows us to be even more generous.
Thank you po.